lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating gawain ng Panginoon. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Patuloy tayong gulo sa presensya ng Diyos. Tayo po ay kumikip. Tanggin natin yung presensya ng Panginoon. We praise you, Lord. We glorify your name. Pinupulian namin, pinasasalamatan, dinadakila, O Diyos, tunay na dapat kang tumanggap ng papuri, pagkakila, pasasalamat, pagkat ikaw ang tunay na Diyos na aming pong nakilala. O Diyos, patuloy ka nga po naming inanasa sa umagang ito. Patuloy nga, Panginoon, na magpakilala ko po sa bawat isa sa amin. Inanasa namin ang Santong Espiritu mo ang siyang lumukog, sumama sa amin, Panginoon. At naniniwala kami, tuloy namin mararanasan ang di malirik na kapayapaan na sa amin, sa iyo lamang nanggagaling kami. Lord, salamat sa pagkakataong ito. Muli mong dinala yung aming mga paa sa lugar na ito para sambahin ka namin, papurihan ka namin, dakilain ka namin, luwalain ka namin. Alam namin na ang iyong mga anak ang aming nagbibigay sa iyo ng kasiyahan, Panginoon. Napakahalaga, napaka-precious ng iyong mga anak sa iyong harapan, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami. Binis niyo po yung aming kalooban, ang aming kaisipan. Ano ba ang aming nagawang pagkakamali, pagkakasala? Patawarin niyo po kami. Uubuso po kami lumalapit sa inyo. Kami, ikaw lamang yung Diyos na mahabagin, mapagpatawad ng Diyos, punong-puno ng pag-ibig. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-ibig mo sa amin. Nararanasan namin yung kapatawaran, Panginoon. Nararanasan namin ang paglilinis sa aming mga kalooban. Maraming salamat, Panginoon, tunay na dakila ka. Tunay na dapat na lamang sambahin, taas, papurihan, Panginoon. Lord, salamat po. Maging, Panginoon, ang buong maghapon ito, buong umaga na ito. Lord, naniniwala kami, ikaw yung patuloy namin makakasama, Panginoon. Lahat po ng tatayo rito, ialoy niyo po. Dahil makapangyarihang kamay. Gamitin niyo po yung bawat isa, yung mga tumutugtog. Lord, samahan mo patuloy, pagpalain, i-anoint, Panginoon. Yung magpapaawin, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, nagdadahalo sa Kanya ang iyong presensya. Yung gloria mo, Panginoon, nagdadahalo sa Kanya. Mararanasan namin, Panginoon, yung tunay na papuri at pagsamba, O Diyos. Lalo na, Panginoon, na magpapahayag ng iyong mabuting balita, Lord, yung double portion of anointing. Maranasan niya, Panginoon. Baliwalahin niya, Panginoon, anumang bagay. Masunahin niya yung personal niya, Panginoon, na ugnayan sa iyo, Panginoon, naniniwala ko, Panginoon, na dadaloy ang iyong salita, Panginoon, na kapangyarihan ng iyong salita, dadaloy sa Kanya, Panginoon. Nasugat yung kapagbabago ng aming puso. Nasugat ikalalago ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa umagang ito. Yung mga paa ng aming mga kapatid, patuloy niyo pong idako sa lugar na ito, Panginoon. Kung sama-sama kami makapagpuri sa inyo, makasamba sa inyo, Panginoon. Lord, yung ministering angels, Panginoon, naniniwala kami narito para protektahan kami sa anumang ulit gawa ng kaaway, Panginoon. Maraming salamat sa otoridad na patuloy niyo pinagkakalob sa aming mga mananampalataya, mga anak ng Panginoon. Kaya ngayon pala, O Diyos, yun ang kumanda namin, ay pinataboy namin sa pangalan ng Panginoon Jesus anumang gawa ng kaaway. Maraming salamat. Naniniwala kami sa buong araw ito. Ikaw po ay magtuturo. Ikaw po ay magtutuwid. Ikaw po ay magpapagaling, Panginoon. Yan po yung ministeryo mo, Panginoon. Yan po yung nais mong gawin palagi sa amin na yung mga anak, Panginoon. Namin yung compassion mo para sa amin, Panginoon. Lalo na sa mga hindi pa nananampalataya sa inyo. Magdako ka, Panginoon, maging mga unbelieving person, mga hindi pa nakakilala sa inyo. Idako mo po sila sa lugar na ito, Panginoon. Gawin mo po itong daluyan, Panginoon, ng kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon. Marami ka pa pong tatawagin, O Diyos, sa lugar na ito, Panginoon. Amin naman po lang po yung aming labi para
itaas ka, papapurihan ka, sambahin ka. Sa lahat ng iyong mga gawa at mga ginagawa, Panginoon. Purihin ka, dakilahin ka, sambahin ka sa araw po na ito. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Simulan na po natin. Kamay naman po natin sa isa't isa bilang nagbati. Okay po.
worship. Hallelujah. Piliin ka ang aming Diyos. Hallelujah. We Hallelujah. want to see you, God. We want to find you. Hallelujah. We worship you.
pag-ulan. Meron po ba dito kaninang umaga parang nagdadalawang isip? Aarin ba ako o mag-ulan na lang? Pero salamat sa Lord, nandito ka, sabihin mo sa katabi mo, thank you. Dahil nandito ka at napagtagumpayan mo na mag-kinat-kinat, bumangon, maligo. Meron po bang hindi naligo? Naligo at naglakas loob. Talagang humambang para sumamba at magpulis sa Panginoon. At naranasan niyo po ba yung napaka-sweet na pagyakap ng ating Panginoon? Amen? Yung pagyakap niya na napaka-gentle. Amen? Naramdaman ko po yung presensya ng Panginoon sa umagang ito. At naniniwala po ako na sa umagang ito, patuloy tayong kakausapin ng Diyos. Amen? Patuloy tayong sasamahan ng Panginoon dahil siya po yung ating espesyal na bisita na patuloy na gagawa sa ating mga buhay. Amen? Ang galing-galing po ng Lord. Kasi kanina po, kagabi pa lang, masakit na yung ulo ko. Tapos, pag-gising ko, masakit pa rin yung ulo ko. Pero pag tayo ko dito, kanina ako po, masakit po yung nakatupit ko praise and worship, masakit ulo ko. Kaya lang po, nag-pray mo kami mag-asawa. Sabi ko, mag-pray mo. At isa po sa prayer din namin mag-alis yun. Pag tayo ko dito ngayon, pinagaling ako dito. Nawala ako dito. Ganun kabuti ang Panginoon. Amen? Sa bawat simpleng panalangin, hindi tayo binibigo ng Panginoon. Amen? Kaya ngayong umaga, naniniwala ako, makukulitan kayo sa akin. Dahil meron pong gustong ipaalam, gustong iparinig sa atin ang ating Panginoon. At naniniwala ako na ang bawat isa ay handang makinig. Amen? Handa ka bang makinig? Sabihin mo nga sa katabi mo. Ayan. So, nasa series pa rin po tayo ng One More Soul. Ayan. At nakakatuwa, nakaka-bless na ang ating church ay patuloy na ginagawa yung proseso, na patuloy na pag-share ng gospel. Yan po yung ating ginagawa ngayon sa mga cell group yan. At madami po, nakikita ko po na marami po tayong naaanyayahan na iimbitahan na sumama sa cell group. Pagkaman wala man sila dito, pero ang mahalaga po ay patuloy natin nagagampanan. No? Hindi po yung report lang. Tandaan niyo po yung mga nagsisell group dito, huwag po tayong kailangan may report ako, kailangan may mga-picture na nito. Kasi parang minsan nagiging lang natin yun. No? Dapat talaga yung goal natin is nasisharean po natin ng salita ng Diyos, yung ating mga nakakausap. Amen po ba? So, kaya mas importante po yun. No? Kaya naman nakaka-bless ang bawat leader, bawat isa na nag-cell group po. Tinanong ko tayo last time, ni Pastora Kaya, sino dito yung hindi pa nakakasama sa mga cell group? Yan, huwag natin pabayaan na hindi po tayo makasama sa cell group. At tayo naman bilang mga nagsa-cell group o yung mga cell leader, yan, hanggat maaari yung mga nakita natin, nakakasama natin sa mga bahay po ng bawat cell group, anyayahan po natin. At may gagawin po ang Panginoon. Amen? So, harvest time na nga po ngayon. At ang ating pong, ayan, a year of gospel, one more soul, a year of gospel passion. Ang ating pong title is Why Evangelism Matters More Than Ever. Ayan. So, tayo pong lahat ay magbigay galang sa Panginoon. Basahin po natin ang kanyang mga salita. Tayo po lahat ay tumayo. Ulit po tayo. Pwede po ba? Ayan. Na-exercise ko lang mga. Gising po ba? Gising! Ayan. Gising. Okay. So, sa umaga po ito, naniniwala po ako, meron tayo, tinanong tayo last time, di ba sa Kaya, ano ba yung mga madalas pina-priority natin? Ano ba yung madalas na binibigyan natin ng attention sa buhay po natin? Di ba po kasama dyan yung trabaho natin? Ayan. Trabaho po ba tayo? Meron po ba tayong mga ginagawa na mas binibigyan natin ng pansin o mas binibigyan natin ng halaga? Meron tayong mga pamilya, di ba? Mahal na mahal natin yung ating mga pamilya. At talagang lahat ng focus gusto natin nandyan. Yung mga asawa natin, sige nga, yung may katabing asawa, pakinggan niya po yung mga asawa, no?
na para bang ayaw mong mawala siya sa tabi mo. Di ba? Di ba ano natin na pwede lang nakafocus ka sa kanya. Minsan nga, nagagalit pa yung mga asawa mo, ba't di na yata sa akin yung attention mo? Kasi nga, mahalaga sila. Di ba ba? Ano ba, yung pag-aaral para sa mga estudyante, yung graduation nga po pala kay Jelaika, ano ba? Nag-graduate, yan, nakakabuti ng Panginoon, nagtagumpay po ang ating kapatid na matapos po yung kanyang course na education, tama? At naniniwala po ako na kung sa academic po ay naging excellent tayo, ganun din po sa paglilingkod sa Panginoon. So mahalaga po yan yung pag-aaral kasi binigay din po yan sa atin para patuloy tayong na-challenge, di po ba? Nandun din po yung health, yan. Pag 40, pataas ka na, parang ako, napakahalaga na, parang nasasabi mo lagi, hindi pa halaga yung pera, yung kalusugan na lang. Minsan gano'n na yung masasabi mo na, sana hindi ka magkasakit, o sana pagising mo, talagang masigla ka pa din, no? Kasi yan yung importante sa atin ngayon. Yung future, yan, yung kinabukasan natin, ng bawat pamilya natin, ng mga anak natin. Lahat po yan, napakahalaga po para sa atin at masasabi natin na binibigyan talaga natin ng priority, di ba? Kasi nga po may halaga. Pero, meron daw pong isang bagay na mahalaga kaysa sa lahat ng yan. Di ba ba? Dahil hindi po tayo, hindi lang po yan makaka-apekto sa aspect po ng ating buhay dito sa mundo, yung panghabang buhay natin dito sa mundo, kundi yung kasama po dito na makaka-apekto ito sa buhay natin pang walang hanggan. Amen? So, ang bilis po ng pag-unlad ng ating pong technology. Di ba ba? Maraming information, ang dami natin natututunan. Mga kabataan ngayon, magugulat ka, ang dami nang alam. So tayo po, kailangan sumasabay din tayo. Ang dami mga information, ang dami pong mga bago. Marami din pong boses na gusto nating marinig. At maraming pinapakinggan ang mga tao na tinig sa mundo po na to. So marami din po, sabi ko nga, kumukuha ng attention po natin. Diba? Habang nakikinig ka ngayon, minsan biglang may tatawag, o kaya naman biglang naisip mo, baka may nag-chat sa'yo, or yung sinain mo, hindi mo pa yata napindot yung rice cooker, o kaya naalis mo ba? Ang daming attention no, na pwedeng umagaw po sa atin. Pero sa kabila po ng lahat ng yan, sa mga makakabagong mga cellphone na yan, mga makabagong mga technology na yan, nananatili pa rin po yung pinakamalaking pangangailangan ng tao. Ano po yun? Pera. Hindi ko. Batingin ang sagot. Ano po yung pinakamalaki talaga na pangangailangan ng tao? Ang makilala si Jesucristo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Ang makilala siya at marinig yung kanyang ebanghelyo. The Gospel of Christ. Amen? At ngayon nga po, isipin po natin yung mundo po natin na ginagalawan. Sabi ko nga po kanina, habang nag-a-upgrade yan, habang patuloy na umaasenso, maleta yung pera, di ba? Habang patuloy na nag-upgrade yung technology, lumalawak din yung kasalanan ng tao. Amen? Patuloy naman na nag-a-upgrade o palala ng palala yung kasalanan ng tao. Amen? Habang dumadami daw po yung connection natin, kahit sa internet yan, nagkalat ang mga apps na kung ano-ano, marami pa rin pong tao yung hindi nakikilala si Jesus. Amen? Kasi ang dami ng mga apps sa internet na imbis na nakafocus ang tao sa relasyon sa Panginoon ay naaagaw ang atensyon dahil sa mga iba't ibang apps na ino-offer ng mundo. Di ba? So marami pong tao may access sa social media. Meron kang may cellphone ka, meron kang Facebook, meron kang Instagram, meron kang TikTok, meron kang Twitter, ano pa? Ano pa yung mga iba? Madami, di ba no? Parang lahat na. Gusto mo, may access ka sa social media, pero wala pa rin pong nakakapagsabi sa kanila ng mabuting balita na ito dapat yung kanilang narinig. Amen? Marami po nakakarinig iba-ibang opinion araw-araw. Iba-ibang debate, iba-iba pong mga issue sa Senado. Yan, marami po yan araw-araw. Pero yung
mensahe ng kaligtasan, nakakaligtaan ito ng marami. Amen? Kaya po, hindi mawawala yung kahalagahan ng evangelism. Amen? Ito po yung nais ng Panginoon sa umaga nito na patuloy natin maunawaan. Sa katunayan po, mas mahalaga daw po ito kaysa ngayon. Amen? Hindi po pinili ng Diyos yung mga anghel. Imagine, pwede naman. Bakit hindi na lang nagpadala ang Diyos ng libo-libong anghel? Eh kapag sabi nga, kapag may nakakakilala na tao na nagkakaroon ng relasyon sa Panginoon, libo-libong anghel ang nagpapalakpakan sa langit, ang nagsasaya. Eh bakit hindi na lang yung libo-libong anghel na yan ang dalhin sa bawat bahay at pamilya ng mga tao dito para makakilala sa Panginoon? Pwede naman gawin ni Lord yun. Di ba? Pwede naman. Pwede naman isulat na lang ni Lord sa langit na paglabas natin, titignan natin yung langit. Ang ganda ng langit, makikita mo, ito yung kaligtasan, ito yung mga. Kumbaga, pwede naman isulat na lang, no? Bakit? Pwede ang daming paraan ng Panginoon na pwede niyang gawin. Kaya lang po, bakit napakahalaga nito sa atin? Pinili niya tayong gamitin. Yung kanyang iglesia, pinili niya po tayo. Sino po yun? Ikaw at ako. Tayo ay pinili. Di ba? Para dalhin ang mabuting balita sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. Kaya talaga pong paulit-ulit na pinaaalala sa atin, hindi po tayo dapat magsawa sa katuruan na kung saan i-share natin yung gospel. Amen? Kaya ang tanong, kung alam natin yung ebanghelyo o yung gospel na ang tanging pag-asa at tanging makakapagligtas sa tao ay ang mabuting balita ng Panginoon, bakit po hindi ito yung pinakamataas nating priority? Bakit po kaya? So ngayon po, ito po yung dahilan kung bakit ito po yung ating mensahe ngayong umaga. Why evangelism matters more than ever. Yan. Ayan na. Pwede na po kayo tumayo. Nakapag-intro lang po ako. Tayo po lahat ay tumayo. Babasahin ko muna po sa King James Version. Tayo po ang magbabasa sa Tagalog. Romans 10:14 to 15. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? 15. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Tagalog po, pakibasa sabay-sabay. Amen. Purihin po ang Panginoon. Let us all pray. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. We praise you, Lord, sa patuloy mong pagyakap sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa guidance mo. Salamat po, Panginoon, sa comfort mo. Salamat po sa pag-iingat, Panginoon. Salamat po higit sa iyong presensya, Lord, na sumasa amin ngayong umagang ito, Lord. At patuloy ka maghari, Panginoon. Gamitin mo ang iyong mga salita, Panginoon. Mangusap ka sa bawat puso ng iyong mga anak, Panginoon. Lord, naniniwala po ako, Panginoon. Patuloy kang gumagawa, Panginoon. Patuloy kang kumikilos sa amin, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Salamat dahil alam namin, Panginoon, ang iyong mga salita ay hindi masasayang, Panginoon. Lord, I pray, O God, na ang iyong banal na spirito ay malayang kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. We praise you, Lord, sa lahat ng mga nakikinig din po online, Lord God. Lord, huwag mong hayaan, Panginoon, na madistract kami ng anumang bagay, Panginoon. Kundi, Lord, ma-focus po ang aming mga isipan, ang aming mga puso, ang aming mga dahiga, Panginoon, sa pakikinig at pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Na, Lord, gagamitin mo lamang po ang iyong lingkod, Panginoon, na maging daluyan. Pero ikaw po, O Diyos, ang tinig mo ang aming marinig, Panginoon, sa umaga ito, Lord God. Marami pong salamat, Ama. We praise you in Jesus' name. Amen. Minsan pa nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So, evangelism po. So, ang pinag-usapan po natin ay evangelism. So, hindi lang po ito basta misyon o
o isang gawain po sa church o ministry na itinalaga sa atin ng ating pastor. Ito po ay puso ng Diyos, di ba? Sabi nga, heartbeat of heaven. Yan. Na masyaran yung mga nawawala, yung mga lost, di po ba? Dito po sa sanlibutan. Kaya tayo po nagbabahagi ng gospel. Amen? Kaya tayo nag-share ng kanyang mga salita dahil wala pong tao ang maniniwala sa isang tagapagligtas na hindi pa nila naririnig. Amen? Kapag wala daw po nagbahagi ng mabuting balita, paano sila magkakaroon ng pagkakataong sumampalataya? Amen? Kaya nga, bawat Kristiyano po ay tinatawag. Amen? Tinatawag po tayo na maging tagapaghatid ng mensahe ng kaligtasan at tagumpay mula kay Jesus. Amen? Every believer is a messenger of the gospel. Ano po yung gospel? It's the greatest news the world will ever heard. Amen? Yan po yung gospel. Ano po ba yung gospel? Ako'y inalam ko po ito kasi medyo ayaw ko pong magkamali pagdating po dito. Ang salitang gospel daw po ay mula sa salitang Griego na Evangelion. Tama po ba? Yung bigkas ko? Na ang ibig sabihin po ay good news. So, noong ancient time po, ginagamit yung salita po na ito kapag po may lumarating, may mensahero ipapadala po para ipahayag niya yung malaking tagumpay ng isang hari o pagkakaluklok ng isang hari o emperador. Pero, sa oras po na ito, ang pinakadakilang good news o yung mabuting balita po na ating pag-uusapan, yung gospel po, yung mabuting balita ay hindi tungkol sa isang hari. Sa isang hari lang nananalo sa isang war o sa isang digmaan. Kundi ito po ay tungkol sa hari ng mga hari. Amen? King of Kings na nagtagumpay laban po sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan po ng krus. Amen? Na dapat ay tayo ang nagdurusa. Amen? Napagtagumpayan na po ni Jesus yung krus, ang kamatayan at ang kasalanan, because He died for our sins, was buried, and on the third day He rose again, and He offers forgiveness and eternal life. This is the gospel of Christ. Amen? Everyone who believes in Him, lahat po ng tatanggap at sasampalataya sa Kanya. Amen? So kaya nga po, ang evangelism po ay isang mission po na hindi natin pwedeng baliwalain. Hindi po natin pwedeng i-ignore. Amen? Kasi bilang Kristiyano po, ang evangelism po ay hindi lang to option. Sabi ko nga, hindi lang to basta ministry na ibinigay lang sa atin. Ang gagawin lang natin, i-report lang natin. Kundi ang gospel po yung tanging paraan para po maligtas yung tao. Amen? Paano nila ito malalaman kung wala pong magsasabi sa kanila? Sabi ko nga po sa inyo, makukulitan po kayo ngayon sa akin kasi paulit-ulit to na maririnig natin. Paano nga ba nila malalaman ang mabuting balita kung wala silang maririnig at kung walang magsasabi sa kanila? So sa chapter po na ito ng Romans 10, makikita po natin yung puso ni Apostle Paul na ito po yung concern niya. Ito po yung concern ni Apostle Paul sa Romans 10 na alam niya na ang kaligtasan po ay para sa lahat ng sasampalataya kay Kristo. Amen? Pero alam din po niya na hindi sasampalataya ang tao kung hindi muna nila maririnig ang mabuting balita. Kaya po sa Romans 10:14-15, makikita po natin kung bakit napakahalaga ng evangelism sa plano ng Diyos. Amen? Burden po siya, si Apostle Paul, para sa kanyang mga kababayan na mga Hudyo. Bakit po? Kasi po mahal nila ang Diyos. Amen? Committed po sila sa kanilang relihiyon. Pero, they miss the most important thing, or the most important person, and that is Jesus Christ. Amen? Ito po yung nami-miss nila. Kaya naman si Paul po, he reminded them that no one is saved by good works or by keeping the law. Amen? Hindi po maliligtas ang tao ng kahit anumang mabubuting gawa. Amen? We are saved by grace through faith in Christ. Amen? Pero, pagkatapos po niyang sabihin yun, meron po siyang mga itinanong. At para itong series, yung pagkakasunod-sunod po ng question po niya,
na para pong isang chain na hindi pwedeng mawala ang isa, di ba? So, yung bawat tanong po na to ay nakadepende sa nauuna po. Kaya nga po, sa dulo po niyan, yung sa dulo po ng chain niya ng huli, ang sinasabi po doon na ang magbabahagi kung sino ba ang dapat magbabahagi ng gospel. Amen? So, ang tanong po ulit, why does evangelism matter more than ever? Amen? Una po, because opportunities are limited. Sabi po ulit sa Romans 10:14, how shall they believe in Him of whom they have not heard? So, hindi po dito sinabi ni Pablo na ayaw ng tao kay Jesus. Diba? Hindi po sinabi ng tao na ayaw ng tao kay Jesus. Minsan nga, pag isi-share natin, kilala mo ba si Jesus? Oo naman. Sisipa nga ako, o, kilala ko siya. Pero minsan ganun agad yung tugon sa atin, no? Pero ang problema po, hindi pa talaga nila naririnig yung patungkol kay Jesus. Kaya po maraming tao, mali po ang pagkakilala nila kay Jesus. Amen? Mali ang pagkaunawa sa ating Panginoong Jesus. Mayroon po nagsasabi, si Jesus, siya yung mabuting tao lang. Napakita niya yung magandang asal dito sa mundo. Kaya dapat example siya. Di ba ba? Yun yung pagkaunawa nila. Kaya tao lang siya para sa kanila. Maraming tao po na nagsasabi, isa lamang po siyang propeta. May iba naman po, wala talagang alam tungkol kay Jesus. Kaya nga iba, yung kanilang sinasamba. Di ba? Kaya nga kung ano-anong bagay yung kanilang sinasamba. Kaya paano sila sasampalataya? Kailangan po nila ng makarinig. Amen? At urgent po ito. Kailangan po ito. Kailangan nilang marinig dahil limited lang po, di ba? Limited lang po yung opportunity po natin dito sa mundo. Sabi nga po sa James 4:14, our life is but a vapor. Amen? Yung buhay po natin, sabi nga, hindi ninyo alam kung ano mangyayari sa araw ng bukas. Di ba? Ang buhay ninyo parang usok lang. Na para bang usok na madaling makita and then mamaya-maya wala na. Parang usok, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Di ba? So, subukan nyo po. Alam niyo po yung salamin? Sino po na nalamin kaninang umaga? Yung salamin po, kapag hiningahan niyo po, yan. Ano po mangyayari? Magkakaroon ng fog. So, makikita niyo po so pag hiningahan niyo, pero huwag niyong aamuyin. Hiningahan niyo lang po. So, lala po siya, magkakaroon po ng fog. Di ba? So, maya-maya, mag-clear na po ulit siya. Di ba? Ganyan po ang inilarawan ni Santiago, yung buhay po natin. Di ba? Hindi ibig sabihin daw po, walang halaga yung buhay mo. Ang ibig sabihin lang, napaka-ikli po ng buhay. Kaya hindi po dapat natin sayangin ang araw na binigay po ng Diyos sa atin. So marami po tao nagsasabi, mamaya na lang ako mag-church, o bukas na lang, o kaya sa susunod na lang, marami pa akong ginagawa. Kapag may oras na ako, di ba? Saka na ako maglilingkod. Kapag medyo nagka-edad-edad na ako, di ba? Saka ako lalapit sa Diyos. Ngunit, ang tanong po ni James, sigurado ka ba na may bukas ka pa? Tama mo nga po yun sa katabi nyo. Sigurado ka ba na may bukas ka pa? Amen? Di ba? Alam po sa atin na nakakaalam. Kaya habang may pagkakataon daw po tayo, piliin daw po natin sundin ang kalooban ng Diyos. Amen? Share the good news at mamuhay para sa Kanya. Tayo po ay mabuhay ng para kay Kristo. Dahil po yung buhay, parang singaw lang po yan. Diba? Hindi natin namamalayan. Maikli. Pero pwedeng magkaroon ng walang hanggang epekto po sa iba. Amen? Kapag po inalay natin sa Panginoon. Kaya po, sinasabi na ang buhay ay maikli lang. Hindi natin alam kung kailan matatapos yung pagkakataon nila. Na kapag ba tayo ay nakaratay na sa
kapag ikaw ay may malalang sakit na, doon mo palang mag-iisip na sana pala naglilingkod ako ng totoo sa Panginoon, di ba? Tingnan po, isang example po yung trend daw po na kapag gamaan yan, mabilis, hindi po sa isang estasyon, so maya-maya, pag na-desisyonan mo, maya na kaya ako sumakay, tapos umalis ka pa. And then, pag dumating na yung trend, bigla aalis na po yan, hindi nyo na po aabutan. So, pagbalik mo, wala na yung trend. So, ganito rin po yung opportunity ng evangelism. So, minsan sinasabi natin, nandiyan lang naman siya sa bahay. Pag uwi ko, masisharean ko naman siya. Di ba? Pero hindi natin po masasabi. May mga tao po, makakausap po natin ngayon. Kaya pag kinausap natin, galingan nyo na po ako. Gandahan na po natin yung pag-usap kasi baka bukas, hindi, parang kausap ko lang siya kahapon. Di ba, minsan nasasabi natin, no, nakakalungkot po isang pastor, kilala mo yan nila pastor, parang siya po yung nag-pioneer dito, si Pastor Paul. Pastor Dolan, sorry. Pastor Dolan, hindi ko po kasi siya inabutan. Parang malaki po yung impact ng buhay po niya dito sa foundation po ng church ng Abuhay. At kilala po yan nila mama, nila papa yan ng pamilya Magtas po na isa po sa ginamit ng Panginoon. Pero ngayon po ay wala na. Tinuhala po siya ng Panginoon. At pero naniniwala po ako, ginamit po siya ng Diyos. Diba? Marami po ang nakakilala sa pamamagitan po niya. Amen? So sana po gano'n tayo. Kasi hindi natin talaga pwedeng kontrolin yung buhay natin kung hanggang kailan. At hanggang may pagkakataon daw po tayo, ay gamitin po natin para maging malaking impact sa iba. Di ba? Dahil hindi naman ito tungkol sa iyo. Di ba? Ito po ay tungkol sa buhay na kaloob ng ating Panginoon. Kaya huwag ka na magpaalam sa pastor mo na hindi na magtuturo. Di ba? Ang galing ni Lord, no? Binibigyan ka ng pagkakataon, malakas ka, malaya ka, may boses ka, mag-share ng gospel, ayaw mong gamitin, natatakot ka, feeling mo di mo kakayanin, di ka tuloy pinayagan. Ito ka ngayon, nakatayo, di ba? Ang galing-galing po ni Lord, ganun tayo ganyan na tayo gagamitin. Hindi yan dahil sa karunungan natin, sa kalakasan natin, kundi dahil sa biyaya niya. Kaya nga po tayo ay tumatayo. Ang bawat isa na lingkod ng Diyos ay tumatayo. Ginagamit niya sa mga sentro, hindi dahil sa sarili mong kalakasan, kundi dahil sa biyaya at sa paghahari ng Diyos sa buhay mo. Amen? So, ang biblical example po na makikita po natin ay ang buhay po ni Philip o si Felipe po at ng Ethiopian eunuch or isang pinuno na taga-Ethiopia. Sa Acts 8 mula po verse 26. Si Philip po is one of the best example of a believer who was available, obedient, and passionate. Lagi po siyang available para sa paglilingkod sa Panginoon. Lagi po siyang sumusunod sa Panginoon. So pagdating po sa pag-share ng gospel, napaka-passionate po niya. And his life teaches us that God can use ordinary people to accomplish extraordinary things. Minsan nasasabi mo sa sarili mo, bakit ba ako yung ginawang leader? Bakit ba ako yung nangunguna dito? Isa lang naman ako, simpleng mamamayan. Di ba? Pero, ang laki ng impact mo sa mga nasisharean mo. Ang laki ng impact mo sa mga tao na babahaginan mo ng salita ng Panginoon. Amen? So, yung kinausap po ni Felipe, yung Ethiopian official, ay hindi po ito naligtas dahil lang po naghahanap siya ng Diyos. Kundi naunawaan niya po yung salita ng Diyos sa pamamagitan ni Philip. Naligtas po siya dahil may isang Philip o may isang Felipe na sumunod sa utos ng Diyos at nagbahagi po ng Ebanghelyo. Diba? Kaya po totoo po yung sa Romans 10:14 na ang pananampalataya ay dumarating kapag may taong nagpapadala at nagdadala ng mensahe tungkol kay Kristo. Amen? Kaya po, never underestimate
underestimate one conversation about Jesus. Huwag po natin mamaligtin yung kapag nakikipagkwentuhan ka at ang lalo na ang kinikwento mo ay patungkol kay Jesus, meron po yung malaking impact sa nakakausap mo. Amen? And a single gospel conversation can have an eternal impact. Yan. Hindi lang yan panandalian. Hindi lang yan parang chismis na sinabi mo ngayon. Hindi yun pang walang hanggan. Matatapos at matatapos din yan. Kaya nga, di ba, pag may nag-viral na mga chismis sa television, may TV pa ba? Internet, di ba? Mga ilang ano lang, nakalimutan ng tao, iba na naman, bago na naman. Pero po yung gospel, kapag yan ang kinuwento mo, may mababagong buhay. Amen? Merong impact po at pang-eternal yun, pang walang hanggan. Amen? Huwag po natin mamalitin yung ginagawa natin pakipag-usap at pagpapatuo sa kabutihan ng Diyos. Amen? God's mission is about people. It's not popularity. Ito po yung mission ng Panginoon. Hindi po para maging makita na ikaw ay mahusay na magturo, ikaw ay mahusay na leader. Di ba ba? Si Philip po, iniwan niya yung malaking ministry to reach one person because every soul matters to God. Amen? Napakahalaga ng kaluluwa sa Panginoon. Amen? Ito po yung, kaya nakakatuwa po na ito po yung goal. Ito po yung goal ng ating church ngayon, to reach more souls. Di ba? Yung puso at tibok ng puso ng Panginoon, yung priority ni God. Amen? Kapag meron tayong mga katrabaho, di ba? Meron tayong mga kaklase, meron po tayong mga kapitbahay na nakakasalamuha, mga kamag-anak, di ba? Mapalad po tayo na nakakausapan natin sila. Hindi ka po aksidente na dinala ka dyan ng Diyos o ipinagkaloob sila ng Diyos sa buhay mo. Kaya huwag po natin sayangin to. Di ba? Nakakatuwa po na ang ating church ay gagamitin din po even sa mga elementary school katulad po sa Tomas Pimpin na nakausap po ni Pastor Aya yung kanyang kaklase po doon na principal. Di ba? Nakaka-bless ang Panginoon kung paano unti-unti ginagawa niya. Kung saan, nung ito po yung ating binigyan ng focus po, ay ang Lord naman ay inaayos niya kung saan tayo dadalhin at gagamitin ng Panginoon. Amen? Kaya nga po, next month, di ba? Kung willing kayo na gamitin ng Lord, na magturo doon, makipag-usap lang po kayo, di ba? Sa ating pong mga pastor, di ba? Kasi, kahit po bata, di ba? Ay hindi palalampasin ng Panginoon. Gusto niya yan makakilala. At gagamitin ka ng Panginoon yan. So, lahat po tayo ay pwedeng gamitin ng Panginoon. Pangalawa po, evangelism matters because the world's message is different. Amen? Ulitin ko po, sinasabi po sa Romans 10:15, and how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Sa talata po na ito, makikita po natin, pinapakita po dito ni Pablo, na ang pangangaral po ng gospel o ng ebanghelyo ay hindi po aksidente. Ito po ay utos na at pagpapadala ng Diyos. Ito po yung paraan ng Diyos. Yan. Para po makarinig ang isang tao. So, kailangan po meron palang isend. Di ba? Nabanggit po yan sa atin last week. Kailangan may isugo na magbabahagi ng mabuting balita. So, yung salita po dyan na how beautiful are the feet ay hindi po tungkol sa literal na paa. Yung paa nyo po, alam nyo po yan. No, hindi po yan pag-uusapan ng Diyos. Sino ba yung maganda paa dito? Tatanungin po ba ni Pastor? Magpa-spam muna kayo bago kayo isend sa ibang lugar. Yan. Hindi po, no? Hindi po sinasabi na galingan nyo muna, gandahan nyo muna yung paa. Kundi po, hindi po ito literal. Ito po ay sinasabing maganda ang paa. Sa kultura po noon, yung messenger ang nagdadala po ng balita. Amen? At kapag ang dala niyang balita po ay ang tagumpay o kapayapaan, masaya po siyang sinasalubong yung kanya pong pagdating. Amen? Excited po sila. Kaya nga tinatawag na beautiful. Diba? Hindi dahil sa itsura. Diba? Kundi dahil sa mensahe niya po nadala. No, tayo po lahat, ang dala mo, kapag pumupunta ka sa mga sinesel group mo,
Amen? Ito po ay nilalarawan at sinasabi po na napakahalaga at napakaganda sa paningin ng Diyos yung taong nagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Amen? Noong panahon po na yon, yung mensahero po na naglalakad, malayo pa po yun, hindi pinagmumulan para lang magdala ng magandang balita. Di ba? Kaya po yung beautiful feet na yan ay sumisimbolo po sa pagiging ready mo, sa pagiging excited mo na sumunod papunta sa mga tao para dalhin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen? Yung gospel of peace naman po ay mabuting balita na sa pamamagitan po ni Jesucristo, ang mga makasalanan ay maaari po magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Amen? At yung glad tidings po, or good tidings, or good things, ay tumutukoy naman po sa balita ng kapatawaran, pag-asa at bagong buhay at kaligtasan. Amen? So, pinapahalagahan po ng Diyos yung bawat tao na handa po na magdala. Hindi lang yung dinadala mo, yung pinapahalagahan ng Diyos. Kundi ikaw mismo na nagdadala ng mabuting balita o ng ebanghelyo para sa kanila. Hindi po kailangan natin maging pastor. Hindi po natin kailangan na maging theologian. Kundi tayo po ay isinugo. Lahat po tayo, bawat Kristiyano ay tinawag na ibahagi si Kristo para sa iba. Amen? Amen. Sinasabi po sa Isaiah 52, kung tunay daw po natin natanggap yung mabuting balita, huwag po natin itong itago. Dahil yung mensahe ng kaligtasan ay para ibahagi. Hindi po para sasarilinin lang natin. Amen? Hindi po natin yan pwedeng itago. Kasi binigay sa atin yan ng libre. Diba? Kaya isi-share po natin yan. Kaya ito po yung sinipin po ni Pablo sa Isaiah 52 verse 7. Sabi po niya po, how beautiful upon the mountain are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that said unto Zion, thy God reign. Amen? So, hindi po hinahanap ng Diyos, uulitin ko po, hindi hinahanap ng Diyos yung mahusay, magandang paa, yung mga pastor o kung ano man ang meron ka. Ang hinahanap ng Diyos ay yung handang puso, handa at excited na i-share yung gospel. Amen, para sa iba. Kasi kung paano mo to naranasan, excited ka dapat na i-share sa iba. Amen? Yung pinakamagandang balita, yun yung dala po natin. Kapag binahagi po natin si Jesus sa iba, nagiging po katuwang tayo ng Diyos. Amen? Gusto niyo po ba yun? Katuwang po tayo ng Diyos sa pagdadala po ng liwanag para po sa iba, ng kapayapaan po para sa iba, at ng kaligtasan. Amen? So, ang sabi nga po kanina, the world's message is different. Kasi sabi ng mundo, money brings happiness. Di ba? Ito po kasi yung binibigyan talaga natin ng halaga. Kaya nga po yung iba, kakaligtaan muna nila yung pinakamahalaga dahil para dito. Kasi nga, ito yung kailangan, ito yung mahalaga. Ito yung nagbibigay sa atin ng kaligayahan. Di ba? Tapos sabi ng mundo, kailangan sundin mo yung puso mo, o ano yung magpapasaya sa'yo, o ano yung magbibigay sa'yo ng pakaramdam na okay ka, yun ang gawin mo, kaya gawin mo lahat, di ba ba? Iba po ang mensahe ng mundo sa bawat isa. Kaya hindi po dapat makuha yung atensyon natin ng mundo. Kasi po, malinaw po yung sinabi ni Jesus sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Di ba? Wala pong ibang daan kundi ang ating Panginoon. Hindi niya po sinabi po ba ni Jesus, I know the way. Alam ko kung saan daan o kung saan kayo pumunta. Hindi. Ang sinabi po mismo ng ating Panginoong Jesus, I am the way. Amen? Siya po mismo yung daan para sa kaligtasan. Amen? Para po yung in-illustrate po sa atin na nung tayo napalayo sa ating Panginoon, paano tayo babalik sa Kanya kung mayroong bangin na hindi naman natin kayang talunin. Di ba?
na sa sarili nating lakas, sa sarili nating kung kahit maging mabuti kang tao, hindi mo kayang talagin yung pangin na yun kasi malayo yun. Imagine mo ba? Wala lang akong picture. Diba? Pero yung krus ng Panginoon, yan yung naging reason para tayo. Siya po yung naging daan para tayo ay muling mapanumbalik sa ating Panginoon. Amen. Siya po mismo yung naging way. Amen. So, madalas po naririnig ko to na yung kapag daw po yung GPS or kapag mali daw po yung direction po ng GPS, ginagamit po ito kapag nagdadrive tayo, no? Kapag may pupuntahan, nagdadrive kayo, hindi pala ako, hindi pa ako karunong. Hindi natin alam yung pupuntahan natin. May GPS na ginagamit. Kahit gaano ka pa maganda yung sasakyan mo, kung hindi naman tama yung GPS mo, maliligaw at naliligaw ka pa rin. Di ba? So, ganito rin po yung buhay. Marami pong direksyon ang tinuturo sa atin ng mundo. So, marami pong nagsasabi, iba-iba patungo. Okay? Sabi po ng iba, dito yung daan. Dito, hindi dyan, dito. Diba? Ang daming natuturo ng daan patungkol sa Diyos. Pero malinaw po yung sinabi ni Jesus, ako ang daan. Amen? Siya po mismo. Jesus is the way. Amen? Hindi po siya isa lamang sa maraming option, kundi siya po mismo yung way para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya po yung tanging daan. Amen. Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, marami po tayong pwedeng sundin. Marami po tayong pwedeng boses na maririnig dito sa mundo. Maraming encouragement, maraming payo, maraming libro na pwede tayong mabasa. But the gospel is not just a good advice about what we should do. It is the good news about what Christ has already done. Hindi lang po gospel ay parang binibigyan ka magandang advice. Di ba? Hindi yan yung parang, ito, gawin mo to para maging mabuti kang tao. Hindi po advice lang yan. Kundi ito po yung tanging daan. Ito po yung mga sagot sa napakadami pong katanungan ng tao. Diba? Habang tayo po nagkakaroon ng kaalaman, ang daming tanong ng tao. Habang tumatanda ang tao, nagtatanong ka pa rin. Di ba? Pero ang daming sagot lamang ay matatagpuan natin sa ating Panginoong Jesus. Amen? Ginawa na po ng Diyos. Nagtagumpay na po ang Panginoon. Amen? Ang pangatlo po, evangelism matters because people must respond to the gospel. People must respond to the gospel. Sa Romans 10:14, inuulit po doon, how shall they hear without a preacher? Di ba? Sa Romans 10:14 po, ipinapakita po ni Paul yung isang mahalagang katotohanan na walang tao ang makakatugon sa gospel kung hindi mo na niya maririnig. Di ba? Ang kaligtasan po ay hindi nangyayari dahil, sabi ko nga po, dahil ba mabait ka lang? Dahil ba mahusay ka? Dahil ba relihiyoso ka? Dahil kang nagsisimba? O dahil ba lumaki ka sa isang Christian family? Hindi po. Kailangan marinig po ang mensahe tungkol kay Jesus. Amen? Kailangan marinig po at maunawaan ito ng personal. At personal din po siyang tumugon sa pamamagitan po ng pananampalataya. Amen? Ito po yung pagtuloy, parang magkakaroon natin ng pananampalataya. Kaya nga po pansinan natin yung flow ng verse po na yan. Paano sila tatawag sa Panginoon kung hindi sila sumasampalataya? Amen? Paano sila sasampalataya kung hindi naman nila naririnig ang tungkol kay Kristo? Amen? At paano nila maririnig kung wala namang magbabahagi? Amen? So tayo po ay kasama dyan. Di ba? Yung preacher po dito, sabi ko nga, hindi lang to pastor. Amen? Ibig sabihin po nito, the one who proclaims. Amen? Lahat ng believers po na tinawag ng ating Panginoon upang ipahayag ang kanyang mabuting balita. Amen? Sa Romans 10:17 po, so then faith comes by hearing. Diba? Sabi po doon, hindi po sinabi doon, faith comes by miracles. Kapag
kapag may mga milagro, dyan na kayo, sumunod, yan. May mga himala. Kapag may himala, dyan na kayo sumunod. Hindi mo sinabi, faith comes by emotion. Dito, medyo madamdamin. Dito tayo mag-church kasi nadamdamin yung mga dito. Parang ibang klase. O kaya naman, faith comes by tradition. Diba? So, hindi po ganyan yung sinasabi sa Romans 10:17. So then faith comes by hearing. Diba? And hearing by the word of God. Faith comes through hearing God's word. Amen? Sa pakikinig po. Ibig sabihin po, God uses people to bring His message to other people. So, gagamitin ka ng Diyos para marinig po ng tao yung katagumpayan na gawa na ng ating Panginoon. Amen? Tayo po, yung kanyang mensahero. Sabihin mo sa katalon mo, ikaw ang mensahero ng Diyos. Amen? At kapag hindi po tayo nagbabahagi ng gospel o ng ebanghelyo, marami pong tao ang pwede pong hindi magkaroon ng pagkakataon ng marinig yung mensahe ng kaligtasan. Amen? O yung mensahe na makakapagligtas sa kanila. Kasi hindi nila mauunawa, hindi nila marinig, di ba ba? Pero tandaan po natin, ang marinig ang gospel ay hindi lang po sapat. Amen? Kailangan din po itong tubunan. Kapag narinig, di ba, yung gospel, humihingi po ito ng desisyon. At tatanggapin ba si Jesus o tatanggihan ba? Di ba ba? Wala pong neutral dito na response sa mensahe po ng krus. Ang evangelism po, mahalaga po dahil bawat isa ay kailangan magkaroon po ng pagkakataong marinig ito at manampalataya. Yung response po ay pananampalataya. Hindi natin kayang pilitin po yung isang tao na maniwala o baguhin yung kanyang sarili. Pero ang responsibilidad po natin bilang mga mensahero ay ipahayag yung mensahe. Nagagawa po ba natin ito? Na maipahayag yung totoong mensahe, di ba? Ng katotohanan. At kapag naihayag niyo po ito, na-share niyo po yung gospel, the Holy Spirit, siya na po yung bahala na kikilos sa puso ng tao na nasisharean po natin. Amen? Kaya nga po, hindi natin kayang iligtas yung tao. Kahit gano'n pa natin to galingan. Pero kung nagagawa po natin yung kalooban ng Diyos na ipahayag sa kanila, iparating yung mabuting balita, tayo po yung magiging dahilan para marinig nila yung mensahe ng kaligtasan. Kapag narinig po nila ito, ibabahagi din po nila ito sa iba. At ang magiging desisyon po nila, ang pagtugon po nila sa Panginoon ay patuloy na pagkakaroon ng relasyon, ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. Ganyan po tayo kung bakit tayo narito ngayon. Dahil may isang tao na nag-share sa atin. Amen? Meron tayong narinig na mensahe mula sa Panginoon. Amen? Evangelism is the mission that you cannot ignore. Sabi nga, hindi natin ito pwedeng baliwalain. Bilang mga Kristyano po, sabi ko nga po, hindi ito option lang. Ito po ay mission na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Siya po mismo. Hindi ito para sa mga missionary lang. Di ba? Hindi po ito para sa mga church leaders po lamang. Lahat po ng tumanggap. Kung ikaw ay naniniwala at kung alam mo sa sarili mo na tumanggap ka sa ating Panginoong Jesucristo, tinawag ka rin po na maging tagapagbahagi ng mabuting balita. Ibig sabihin po, meron pa po mga tao na kailangan makarinig ng gospel. Sabihin mo po sa katabi mo, at ikaw yun ang gagamitin. Ikaw yun. Yan. Nakapaano po ang Panginoon. Amen? Dahil naniniwala ko, ang bawat isa dito po ay ginagamit ng Panginoon. Amen? Kapag pinili po natin manahimik, o parang parang maging komportable ka na lang, okay na ako, magsisimba na lang ako, maaari ka po mawalan ng pagkakataon na mabahaginan din, maging yung mga mahal po natin sa buhay. Di ba? Kaya po, yung evangelism po mismo,
ito na po, yung minsan naghahanap tayo, ano ba yung magagawa ko para sa Lord? Ito na po mismo yung mission po natin. Na hindi po natin pwedeng sayangin, di ba? Lahat po tayo pinagkalooban ng pagtawag na magbahagi ng salita ng Diyos. Halimbawa po, kung nakakita po tayo ng isang bahay na nasusunog, tapos may narinig ka doon sa loob na sumisigaw, and then meron ka namang cellphone, ano po yung gagawin mo? Minsan, gagawin mo ba? Parang bibidyohan mo na lang muna. Kasi yan yung parang may mga upload ka sa YouTube mo, no? Karamihan ngayon, kaya nakakainis. Yun talaga yung term, nakakainis. Na minsan, imbis na tinutulungan, ay binibidyo pa, di ba, no? Nakita mo may nasusunog, tapos pinili mo na hindi ka tumawag dahil meron ka namang access para tawagan yung bombero o kaya humingi ng tulong, pero hindi mo ito ginamit para humingi ng tulong at pinanood mo na lang. Baka kasi nakakasar ka doon sa kapitbahay mo na nasusunog yung bahay na sinasabi mo, buti nga sa'yo. Dapat lang sa'yo yan. Di ba, ano? Mamatay ka dyan. Ganun kasama, no? Minsan, no? Pwede, asal ka kasi eh. Tapos yung habang nakikita mo, parang natutuwa ka pa, no? O kaya naman, you mind your own business. Ay, wala akong alam dyan. Hindi ko yan radio. Hindi ko yan sako. Parang ganun, no? Malayo naman yung bahay ko, ba't lang naman yung pagitan. Parang wala akong pakialam yan, di ba, no? Pero, sabi nga, minsan ayaw natin tumulong. O kaya naman ayaw natin, binabaliwala natin. Di ba? Wala tayong pakialam sa tao. Pero pag meron daw tayong pagmamahal, subukan niyo po, yung katabi niyo, kung mahal mo yan, gagawin mo lahat, di ba? Lalo na yung asawa mo, gagawin ka. Pinakakuha mo nga yun, di ba? Pinakakuha mo na gagawin mo ang lahat para sa'yo. Di ba, no? Pinakakuha na pag yung pagmamahal daw po na yan, if your love is greater than anything else, tutulungan mo siya, di ba? Para maligtas. Amen? Ang tanong, mahal mo ba sila? Mahal mo ba yung mga sinishare mo? Mahal mo ba yung mga tao na nasa paligid mo? Yung pamilya mo, yung classmates mo, mahal mo ba yan? Yung katrabaho mo, mahal mo ba sila? O naiinis ka sa kanila, kaya wala ka na pakialam. So, pero sabi ko, kung mahal mo sila, gagawa ka ng paraan. Amen? Gagawa ka ng paraan because you care enough at nagmamahal ka. Amen? Ganito rin po yung evangelism. If you really care for a person, you will share the gospel. Amen? You will share the good news. Amen? Ito po yung problema. Sabi dito, you will never care enough until you have the love of Jesus to yourself and to these people. Di ba? Kung hindi mo naranasan yung pag-ibig ng Diyos, paano nga ba na maipaparanas mo to sa ibang tao? Di ba? Pero, taas nga po kamay nang naranasan niya yung totoong pagmamahal na kay Kristo na pinaranas sa iyo ng Panginoon. Alam ko po, lahat tayo naranasan po yun, yung pagmamahal ng Diyos. Amen? Wala po ng taas. Ulit. Sino po? Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Sabi nga, nagpakubutan po kayo sa akin. Kasi naniniwala ko lahat tayo, naranasan po natin yung pagmamahal na yun. Amen? Pinagkalooban po tayo ng pagmamahal ng Panginoon. At hanggang ngayon, nararanasan mo yan kahit napakakulit mo. Mahal na mahal ka ng Lord. Ng asawa mo, mahal na mahal ka kahit ang kulit-kulit mo. Di ba? Nakakatawa dun sa dulo. Di ba? Ganyan tayo kamahal ng Lord. Nagpapatawad, nagmamahal. At kapag ito ay naranasan mo, napakadali sa'yo na iparanas ito sa iba. Amen? Kasi wala pong pag-ibig. Kung wala yung pag-ibig ng Diyos, you cannot love other people. Ang hirap kaya. May hugot. Ang hirap kaya magmahal. Di ba? Mga ibang tao. Hindi mo ito kamag-anak. Di ba? Ang hirap kaya. Lalo na kung di siya kamahal-mahal talaga. Ang hirap kaya. Di ba? Pero only the gospel can do that. Amen? Kaya po, huwag po tayong mapipigilan. Amen? Huwag tayong matatakot. Grace, huwag mo matakot. Mag-share ng gospel. Amen? Huwag kang mahiya na mag-share ng gospel. Hindi po, sabihin
sasamahan ka ng Panginoon. Gagawa ang banal na Espiritu sa buhay mo. Amen? Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jews and also to the Greek. Amen? Hindi daw po tayo dapat matakot, dapat natin ikahiya ang salita, ang gospel, ang salita ng Panginoon. Amen? Ito po yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Hindi ka lang yung tao na may hawak ng gamot para sa isang may cancer. Kasi kahit bigyan mo siya ng gamot, kahit gumaling pa siya sa sakit na cancer, dadating pa rin ang time, lahat naman tayo mamamatay. Di ba? Pero ang pinag-uusapan po natin, we are talking about eternity, yung pangwalang hanggan. Amen? Amen? Yung eternal damnation na pwedeng sapitin po ng tao kung hindi niya maririnig yung gospel. Amen? Yung walang hanggang parusa. Amen? God is the only way. Amen? At kailangan mo po yung iparating. Kailangan po natin yung iparating. Hindi po tayo nagbabahagi para manalo lang po tayo sa isang debate o para makita na yung church natin ay magaling o mahusay. Amen? Kundi nagbabahagi po tayo dahil mahal po natin yung tao. At ito po yung heartbeat ng Panginoon. Ito din dapat yung heartbeat ng puso mo ngayon. Na ang tao ay makakilala. Amen? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At ikaw bilang mensahero niya. Amen? Ganun tayo mamahal ng Diyos. Hindi tayo dapat tayo mahiya na ipagmalaki kung sino si Kristo na gumawa sa buhay mo. Amen? Para po sa ikaliligtas ng kanilang kaluluwa. Sa pong biblical example yan si Andrew po. Minsan po, sa John 1:40-42, kung babasahin niyo po yan, minsan po sabi dyan, hindi daw po kailangan malaking crowd para lang po magkaroon tayo ng malaking impact. Kaya nga, di ba, one more soul, kahit isa lang. Di ba? Na meron nga makabahaginan na nasisharean. Di ba? Hindi kailangan lagi kang nakatayo sa malaking crowd para i-share yung gospel. Tingnan po natin si Andrew, hindi po siya pinakasikat na disciple. Di ba? Hindi po siya madalas na nagsasalita. Pero may ginawa po siya napakahalaga. Dinala po niya yung sarili niyang kapatid na si Simon kay Jesus sa John 1:40-42. At yung si Simon po na yun na naging Peter, na yung pangalan na naging isa po siya sa pinaka-makapangyarihang leader ng unang iglesia po. Kung hindi po inakay po siguro ni Andrew, si Peter, kay Jesus, siguro po iba po yung pwedeng maging takbo ng kasaysayan ng simbahan. Ayan po. Pero ipinakita po nito na hindi mo alam kung gaano kalaki yung magiging bunga ng isang tao na masisharean mo ng gospel. Amen? Amen. Minsan akala natin hindi siya magiging kagamit-gamit sa Lord eh. Pero magugulat ka isang araw, nakatingin ka sa tao na yun, ginagamit na ng Panginoon. Di ba? Dahil isang araw na-share mo siya ng gospel. Amen? So, yung unang-una po, nakita natin na ginawa ni Andrew, matapos po na makilala niya si Jesus, pumunta agad po siya sa kanyang kapatid. Di ba? Hindi po siya, hindi po siya theologian, hindi siya sikat na disciple. Hindi mo siya pastor, isa lamang po siya na tao na excited na ipakilala si Jesus. Amen? At tingnan po natin yung tao pong dinala niya, naging apostol. Amen po, na ginagamit ng Diyos. Hindi mo alam kung sino po yung maaaring baguhin ng Diyos sa pamamagitan mo. Amen? Sa pamamagitan ng isang simpleng pag-anyaya mo lang. Amen? So ngayon po, na linggo, sana po, ang challenge po sa atin. Ipanalangin po natin yung mga tao na hindi pa natin nababahagi na ng salita ng Diyos. Malayo man siya o malapit sa'yo, simulan mo po sa panalangin. At maghanap po tayo ng pagkakataon para makibahagi po natin yung mabuting balita ng ating Panginoon. Maging mabuti din po tayong halimbawa o buhay na patotoo sa kanila.
Huwag po tayong matakot na tanggihan. Amen? Kasi po, ang responsibilidad po natin ay ang magbahagi. At ang Diyos po ang nagbibigay ng paglago. Nakikita po natin yan sa 1 Corinthians chapter 3, 6-7. Amen? So, bilang conclusion po, bakit po mahalaga yung evangelism? Kasi po, hindi lang to inutos. Amen? Hindi lang po ito tungkulin natin o responsibility natin. Mahalaga po ito dahil ang Diyos ay umiibig po sa mga tao. Amen? Mahalaga po ito dahil mahal ng Diyos ang bawat isa. Amen? Ang bawat taong nakakasalamuha po natin, ang bawat tao na nagiging kaibigan mo, ang bawat tao na nakikilala mo, ay may walang hanggang buhay na dapat na maranasan mo. Tulad ng naranasan natin. At ang ilan po, naghahanap po ng tunay na kasagutan. Yung totoo, yung truth, di mo ba? Ang ilan po, maaari po yung makakausap mo, sugatan yan. Maaaring naliligaw sila hanggang ngayon, di nila alam yung purpose ng kanilang buhay. Maaaring yung minsan na isang taong makakausap mo, gusto pa lang gamitin ng Diyos para ipakilala din si Jesus sa iba. Di mo ba? So, hindi tayo iniligtas para daw po manatili na komportable sa kinauupuan po natin ngayon. Tayo po ay iniligtas upang maging saksi ni Kristo. Amen? So, sabi nga po, di ba, tinuro sa atin to na kailangan ipanalangin po natin. Di ba? Kaya nga sa mga PX3 po natin, sa mga cell group natin, ito yung goal natin eh, na maipanalangin. Ipanalangin, and then, magpakita din po tayo ng pag-unawa sa kanila, ng pag-care sa kanila. And then, huwag tayo matakot na ibahagi yung mabuting balita tungkol kay Jesus. One conversation can change a life. One gospel presentation can change an eternity. One more soul is always worth the effort. Amen? The gospel came to you because it was on its way to someone else. Nawa po, maging tapat po tayo na daluyan ang mabuting balita hanggang sa mas marami pa po ang makakilala sa ating Panginoong Jesus. Dumating sa atin ang mabuting balita, dadaluyan lang po tayo para naman sa iba. Yes. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. We worship you, Lord. We honor your name, Jesus. Hallelujah. Salamat. Salamat po sa pagkakataon na ito na ipinagkaloob mo, O Diyos. Na muli, minais mo na bawat isa ay marinig, Panginoon, ang mensahe, Panginoon. Hallelujah. Lord, di kami karapat-dapat, Panginoon. Pero tinawag mo kami, Panginoon. Minahal mo kami, Panginoon. Niligtas mo ang bawat isa, Lord God. Nagtagumpay ka, Panginoon, para sa amin, Lord. Salamat po, Diyos, na makabuti po, Panginoon. Lord, gamitin mo nga po kami, Panginoon. Amen. Nang maging daluyan ng iyong pagpapala at biyaya, Lord. Biyaya ng kaligtasan, Panginoon. Yes. Biyaya po, O Diyos, ng buhay na walang hanggan, ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Amen. Lord, nawa, Lord, patuloy na gamitin mo kami, Panginoon. Minsan, Lord, nag-hesitate pa kami, Panginoon, sa aming mga sarili, Panginoon. Pero, Lord, hindi na kami dapat nabubuhay sa sarili namin, Panginoon. Dahil ikaw na po, O Diyos, ang nabubuhay sa amin, Lord. Nawa, Lord, katulad ng pagtibok ng iyong puso, Panginoon, na walang ibang laman ito, Panginoon, kundi may isang kaluluwa na makakilala, tumanggap sa iyo, Lord. Nawa ito, Lord, yung maging laman ng aming puso, araw-araw, Panginoon. Lord God, Lord, di namin kailangan lumayo minsan, Panginoon. Nandiyan, Panginoon, yung aming mga pamilya, Lord. Maaring meron sa amin na hindi pa nakakilala, Panginoon, yung mahal namin sa buhay, Lord. Pero napaka-patient mo, Lord God. At nais mo kami ay patuloy na gamitin sa kanila, Lord God. Naghihintay ka, Panginoon. Lord God, salamat po, Ama. Salamat po, Lord God, dahil minsan, Lord God, natatakot kami, Panginoon. Lord,
Binigyan mo kami ng lakas na loob, Panginoon, to share your word, O God. Hallelujah. To bring good news to others, O God. Hallelujah. Lord God, sa biyaya mo, kami, O Diyos, ay narito, Lord God. Here am I, Lord God. Gamitin mo kami, Panginoon. Gamitin mo kami, Lord. Send us, Lord God. Hallelujah. Lord God, salamat po, Ama. Naniniwala kami, Panginoon, meron kang patuloy na kinakausap sa mga oras na ito, Lord God. Panginoon, naniniwala kami, gagamitin mo siya, Panginoon. Gagamitin mo ang bawat isa na ito. Lord, salamat po, Diyos. Salamat po minsan pa sa mga salita mo, Panginoon. Nagbibigay ng buhay, pag-asa, Panginoon, sa bawat isa sa amin, kapayapaan, Panginoon. Lord, salamat po, Lord God. Ang iyong pagkilos, Panginoon, ay pinahahalagahan namin, Lord God. Malaya ka, laging kumilos sa buhay namin, Panginoon. Pagharian mo kami, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po sa iyong banal na Espiritu, Lord God. Thank you for your Holy Spirit, Lord God. Hallelujah. Magministeryo ka patuloy sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Lord God, hallelujah. Yan, maging sensitive kami sa iyong banal na Espiritu, Lord. Napakinggan lang namin ang tinig mo, Panginoon. Hindi ang tinig ng mundo, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat po, Diyos. Salamat po sa iyo, Panginoon. Purihin ang pangalan mo, Jesus. Pinagkakila ka namin, Panginoon. Patuloy kang magtatagumpay sa iyong mga anak, Panginoon. Purihin ka, Lord. Pasalamatan ka, Panginoon. All glory to you alone in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. Para po sa ating pagkakalog, may kwento ko lang po nung Monday. Kinaya ko po sa Pastor Woodruff sa Siguro Michael sa Mountain View sa Maribeles kasi doon po kami nag-barracks. At yung naging barracks po namin, yung nag-sarang church po ni Tituloy, yung may-ari po nun, siya yung leader ng church ni Tituloy sa buong Bataan. Actually, buong Central. So, nagbigay po siya ng mga sinulit. Actually, pagka-dami-daming sinulit kasi may factory sila. Sabi niya, iuwi mo na itong sinulit. Pero isa po sa nagiging pa kasi yung matanda po, magbibigay na siya. Eh, isa po sa binigay na gift sa akin yung pagkakala kong makipagkwentuhan sa matatanda. Araw-araw po sa barak sa akin makakwentuhan niya. Kaya siguro sa akin yung binigay yung mga sinulit. Pero isang bagay po, ang tumingin mo sa akin nung nagkakwentuhan kami. Sabi niya, alam mo, Mel, sabi niya, sa ating Diyos Ama, hindi ka mamamalimos. Which is yung po yung natanda ko, sabi niya, kapag tayo ay lumapit sa ating Diyos Ama, hindi ka mamamalimos. Hindi ko na po alam kung sino yung tinutukoy niyang Diyos Ama. Hindi ko na po tinanong yun. Pero ang sa akin po, yun po ang natanda ko, ang ating Panginoon at ang ating Diyos Ama, pag lumapit po tayo sa Kanya, hindi po tayo humihingi ng Diyos. Hindi po tayo nagmamakaawa. At hindi po tayo para bang maghihintay na mapansin niya kung hindi na siya busy. Sapagat ang Panginoon po ay palaging nakatingin sa akin. At mahal na mahal po niya tayo kaya na po niya pinagkalong ang magbubukan niyang bugtong na anak. Iyon din po ang dahilan kung bakit tayo po ay dapat mahulipan. Kagaya po ng mensahe ni Pastor Luis na every soul is important to the Lord. Sabi niya, kahit one soul at a time, subukan po natin. At tayo po lahat ay tumayo at manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa umaga po na ito. At sa aming paghahandog, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo, aming Diyos Ama. Sapagkat alam po namin, anuman po ang aming maibigay sa inyo, ito po ay hindi namin pag-aari. Ito po ay sa inyo. Sapagkat batid po namin na hindi po namin kailangan humingi ng awa, hindi po namin kailangan mamalipos sa inyo. Sapat po ang inyong biyaya, siksik, liglig at kumakabaw po ang inyong pagbibigay sa amin. At sa umaga po na ito, hayaan niyo po ibalik po namin ito. Biyaan man po ito maliit,
inyong tanggapin bilang aming handog mula po sa aming puso. At higit po sa lahat, tanggapin niyo po ang aming buhay bilang buhay ng pagtotoo at paglilingkod. Pagpalaan niyo po ito, Panginoon, upang makapagpalago po pa sa mga gawain na inyo po inihahanda para po sa panampalataya. Marami pong salamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Sa lahat po yung sabi. Amen.